Pilipino ang nakaranas umano ng racial discrimination kamakailan sa Ireland. Umabot pa ito sa pagsusunog ng kanilang mga bahay at sasakyan. Paano nga ba mapoproteksyonan ng mga kababayan nating nakakaranas ng ganitong pagtrato? Ang Northern Ireland ay isa sa mga probinsya ng United Kingdom. Bagamat parte ito ng isa sa pinakamayamang bansa sa mundo, hindi pa rin nakaligtas ang Northern Ireland sa krisis na nararanasan ngayon. Kabilang na rito ang 600 Pilipinong naninirahan dito. Pero tila mas matindi pa sa krisis ang kalaban ng ating mga kababayan. Hindi inakala ng magkaibigang Arnel Versolilla at Aishis Calungsod na sa pighati magtatapos ang kanilang masayang salo-salo. 1:30 in the morning, yung daughter ko, may nakinig na sumabog, so sinilip namin sa bintana, nakita ko nagtatakbuhan yung mga tao. Nung sinilip ko, nakita ko yung Indian family na susunod yung kotse nila, so hindi ko napansin agad na pati pala yung kotse ko na susunod na rin. So nung gusto kong checkan yung mga kaibigan ko na Pilipino rin, si Ice, nakita ko may usok sa bahay nila, doon ko lang nalaman na pati pala yung kotse ko, sunog na rin. Nasunog ang harap ng bahay ni Aishis at tila nilusaw na tingga naman ang natira sa kotse ni Arnel. Ang mga karahasang ito kagagawa ng mga di pa nakikilalang kalalakihan. Ngunit para kina Aishis at Arnel, hindi lang ito basta-bastang insidente. Giit nila, bunga ito ng racism na nagaganap sa Northern Ireland. As a father, siguro may takot talaga kasi hindi ko naman iniisip siguro yung sarili ko ngayon. Iniisip ko na lang kung yung safety ng mga anak ko, pati ng asawa ko. Diskriminasyon din ang tinitingnang anggulo ng mga otoridad sa nangyaring pagsunog sa Belfast. Kinokondina po namin yung pangyayaring ito. At gaya po ng mga namumuno din po sa Northern Islands ang nagsabi na wala po sa lugar ng ganitong klaseng mundo natin ngayon na magkaroon sana ng racist discrimination. Hindi ito ang kauna-unahang bayolenteng insidente ng diskriminasyon sa Northern Ireland. Noong nakaraang Mayo, may isang Pilipinong ininsulto at binugbog pa sa Belfast. Kasalukuyan pa rin pinaghahanap ang mga salarin. Ayon sa isang migration expert, maaaring nag-ugat ang ganitong diskriminasyon dahil sa naghihikahos na ekonomiya sa Northern Ireland. More than 500,000 Irish ang walang trabaho at karamihan sa kanila nawala ng welfare services, nawala ng housing privileges, nawala ng medical privileges dahil sa umiigting na financial crisis nila. Siyempre, kung naghihirap ang mga residente ng isang bansa, titingnan nila ang migrant workers bilang kontrabida. My wife, she's a nurse in hospital. So, yun ang dahilan kaya natala kami rito. We've been here for 7 years. Pero dahil sa nangyari, nangangamba ngayon sina Arnel at Aishis. Hindi raw magpapabaya ang mga kinauukulan sa ganitong issue. Huwag kaligtaan din natin sana na humingi ng tulong either po doon sa pinakamalapit na konsulado po natin o sa embahada o di kaya po doon sa mga organisasyon ng mga Pilipino sa lugar. May batas at mga treaty o kasunduan na sumasaklaw sa pagbabawal ng anumang uri ng diskriminasyon. Matagal na itong naging issue pero tila di mawala-wala. The bigger picture when it comes to racial discrimination is that most of the time, hindi ito personal. Ito ay laban sa isang race. So, hindi yan atake lang sa isang pamilya, hindi yan atake sa isang tao. Ito ay atake against all those who are perceived to be different and therefore inferior. At yun ay dapat nating nilalabanan. Takot at di man sigurado sa hinaharap, walang magawa sina Aishis at Arnel kundi ang tataga ng kanilang loob at maging mas maingat na lang. Sa kabila ng panganib, makikipagsapalaran pa rin sila para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Natatakot din kasi baka maulit pa kasi sayang naman yung mga gamit na pinupundar, pinaghihirapan para lang mabili. At narito lang naman kami para magtrabaho. Plano lang siguro namin ngayon, mag-observe na lang muna kung magulo talaga. Siguro maghanap na lang muna kami ng ibang malilipatan.
ikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetwork.com. Kapuso, sa amang sulok ng mundo, ito ang kwento mo. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas.